Claudine, gustong mabawi sa dating asawa ang kanya umanong mga pinaghirapan. Sa panayam ni Luis Manzano sa magaling na aktres na si Claudine Barreto, sinabi ni Claudine na handa umano niyang ipaglaban ang malaking pera na kinuha umano ng estranged husband na si Raymond Santiago. Ayon kay Claudine, malaki umano ang naipon niya dati sa pag-aartista. Dagdag pa ni Claudine na gusto niyang bawiin ang nasabing pera sapagkat malalaki na umano ang mga anak niya at gusto na mga ito mag-aral sa ibang bansa. Binanggit din dito ni Claudine na noon di umano ay hindi niya pinaglaban ang naturang pera sapagkat ayaw na niya umanong mapasama si Raymart. Sinabi din ni Claudine na ang pinakamalaking pagkakamali umano na nagawa niya ay ang hindi pagkakaroon ng prenuptial agreement. Unang mga court cases namin, custody lang yon Okay. and vowsy. Okay. So naano ko ng battered wife syndrome. Okay. And then I also have PTSD, post-traumatic stress Yes. disorder. And then nakiusap yung ex-husband ko na i-drop yung vowsy kasi nga nagkaroon na ng warrant of arrest. And nahihirapan ako kasi syempre ayoko naman makulong yung tatay ng mga anak ko. Of course. Pero I never brought up yung money issue. So tapos na yon, 'di ba? Okay. Nag-stop lahat yon. And then hindi na siya sumunod dun sa support, Sa arrangement sa, or sa arrangement, court? sa usapan. Okay. Hindi na siya sumunod dun sa pre-promise niya. Kaya ako din up yung vowsy. So, ngayon, we're doing yung annulment naman. Okay. We're going through the process. Kaya lang, ayan na naman may custody. Pero how can you ask for custody of Sabina's 19 years old, 16 years old si Santino? So it's really parang impossible. Parang nanggugulo lang, para lang makagulo. Parang sana diretso na lang na annulment na lang. And yung properties, yung bahay, I think mula sa puso or saan ka man naroon, I don't know kung anong soap yung ginagawa ko noon. Nung nabili ko yung lupa, Okay. yung time na yon. So now parang yung properties na nagkakaproblema sa properties. You mentioned we were having one very casual conversation. Na kumbaga, safe to say na you were and still are working very hard, and you were able to save, quite a lot. A lot. A lot. Tapos, And a lot was, and yun na, yun yung totoo na yun, since malaki na yung mga anak ko, Sabina wants to study abroad, Santinos and Brent, and alam mo naman natin kung gaano ka mahal nun. So parang, since hindi na nabibigay yung support na in order ng court. so wala, hindi nasusunod. Hindi na susunod, parang yun yung sinasabi ng mama, paglaban mo. Of course. So this time, malaki na yung mga anak ko, in-explain ko na, okay, we have to, kukunin ko na ulit kung ano yung akin. We're talking about hundreds of million na. Tapos umabot sa point na sa'yo, parang halos walang... Ang iniwan sa akin was 25,000 pesos. So we're talking about upper 500s or more na... Basta malaki, hundreds of millions. Sa isang bangko pa lang was like 116 million. Isang bangko pa lang yun. And iniwan was 25,000. And I don't know kung bakit kahit na end or yan or whatever, dapat kahit pa paano sinasabihan ka ng bangko, di ba? Ang binalik lang niya sa akin noon, during that time, was 7 million. We were still together. Okay. Kasi nga, kukunin pa niya sa kung sino yung mga pinagtaguan niya nung perang yon. Okay. Kasi ayoko siya matulad sa parang na, yung tatay ng mga anak ko, magnanakaw. Yeah. Ayokong, kaya hindi ko nilaban yung pera noon. But now na lumalaki yung mga anak ko, tas kukunin mo yung bahay namin, yun na yung sinabi ng lahat ng tao. Okay, mag-vowsy na tayo. Kukunin ko na kung ano yung dapat sa akin. Maglabasan na tayo, sige na. So it's ongoing right Yeah, now? it's ongoing. And that's when, I was really, yun nga, yung battling with that decision. And your mom told me lang na, continue working kasi andyan na yung mga trabaho mo. Pero ipaglaban mo, kunin mo kung ano yung para sa'yo. If you don't mind me asking, how do the kids feel about this? Lahat ng kaganapan. Kasi I'm sure it's not easy for them din naman. What's good with my kids kasi is that they tell me everything. Everything talaga. Wala silang tinatago. And I really have good kids.
I think doon I'm ako sure you do. blessed. Doon ako blessed talaga. I never had a problem with Sabina. She doesn't give me problems. Santino never gave me problems also. Inexplain ko na I have to fight for this. Dapat noon ko pa ginawa. I asked for their further blessing. Kasi actually, ayoko naman talaga sila i-drag dito. Pero Yeah. yung sa custody part na yan, kailangan nila ulit umupo sa witness stand. Wow. Okay. So, balik na naman tayo. Tapos pupunta uli yung social worker sa bahay. Interviewing a 16-year-old and a 19-year-old. Pati nga yung social worker na ano sa amin naawa na sa mga bata. So, parang ang point ko, okay, ano na yung mga anak ko na. Yeah. Mga anak na natin ang tinitira mo. Ang sinasaktan mo. Yeah. Hindi mo tinatantanan. So, yung mother in me, syempre, he protect agad. Oo. Diba? Parang, hindi na, iba na to. If I was weak before, ngayon para na akong leon. Yeah. You know, do not touch my kids. You're not giving what's for my kids. You took away what's for my kids. So, you have to give it back. And it's nice to see that, diba, na you're fighting back, na the maternal instinct. Kasi nung it's all- una, parang I was weak pa eh. Parang, parang I couldn't believe na again, gagawin mo to sa mga anak ko? Parang, again, gagawin mo yon. Ang pinakamaling mistake na nagawa ko sa buhay ko is wala akong prenup. Blood, sweat, and tears yun eh. Literal. Literal. Literal na blood, sweat, and tears. Para sa mga anak ko yun, parang ganun. Yun yung pinaka-lowest ko na pinagdaanan. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na showbiz news.